Welcome back muli mga boss sa ating panibagong episode. Sa araw nito, papakita ko po sa inyo mga boss kung paano po magpintura ng automotive lacquer gamit po ang paint roller. So marami pong nagtatanong sa atin yan kung pwede daw ba gamitan ng roller dahil wala po silang compressor. So ipapakita ko po sa inyo step by step kung paano po ito gagawin. Dahil sa nakadoko po yung kabinet na pinakita ko po sa inyo mga boss, ang gagamitin po nating pintura ay automotive lacquer white. Siyempre, haluan po natin ang lacquer thinner. Ayan po. Tapos, ang gagamitin ko po ditong pang pakintab ay clear gloss lacquer. Siyempre, meron pong lacquer flow. Ayan. Gaano po ba kadami yung ilagay natin na thinner? Mga boss, base po diyan po sa dami ng ating pintura, ang ilalagay po nating thinner ay hanggang 20% po. Ayan. Ang lacquer flow hanggang 10% po. Dahil pang top coat na po yan. At yung ating clear gloss, lagyan po natin ng mga 30%. So ipapaliwanag ko po sa inyo mga boss kung bakit hinalo ko po dito yung ating top coat na clear gloss. Dapat po, pag nagdoko po tayo, special po natin ilagay o special po natin i-spray o ipagulong yung ating top coat. Pero dahil sa kulay puti po ito, hindi po maganda na i-special mo pag top coat yung clear gloss lacquer. Bakit po? Dahil maninilaw po siya. So dahil yan po ang available ko ngayon na pang top coat, ang ginawa ko na lang mga boss ay hinalo ko po para po hindi po siya manilaw. So yan po ang dahilan. Ngayon po dahil nahihanda na po yung ating pintura, ipapagulong na po natin. Pero bago po ang lahat, ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng roller ito. Wallmax po, finishing roller. Omega brand. Ayan. So hindi po siya foam. Cotton po siya pero napakanipis po niya. Ayan, pang finishing po talaga siya. Ang BB roller na ito mga boss ay mabili po sa pinakamalapit na hardware po sa inyo. Sa mga paint center po, meron po sila. Meron po sa Welcon at meron din po sa Handyman. Ang BB roller na ito mga boss ay hindi lamang pang automotive lacquer. Pwede rin po siya sa varnish na lacquer type. Pwede rin po siya sa mga enamel, sa mga epoxy enamel, o kaya sa mga polyurethane. Hindi po siya basta-bastang natatanggal yung kanyang buhok. Ang sikreto lang po talaga dito mga boss para po mapaganda yung ating trabaho. Kapag ganitong klaseng roller po ang gagamitin natin, kailangan na po na kapag tinimpla po natin yung ating pangtimpla, medyo damihan niyo po yung inyong lacquer flow para po mas makapaglaro yung ating roller na hindi po kaagad natutuyo. So yan po ang sikreto dyan. Pangalawang technique po para po malaman po ninyo, kapag ganitong klaseng trabaho po na automotive lacquer na kulay puti po, kung sakali magdoko po kayo ng ganitong kulay, huwag na huwag po niyong gamitan kung maaari ng clear gloss lacquer. Pwede niyong gamitan kung gayahin niyo po ang ginawa ko na hinalo ko po sa pintura para hindi manilaw. Pero yung clear gloss lacquer, kapag yun ang special mo sa pag-spray, manilaw po yung kulay puti mo. So, ano dapat ang gamitin? Ang gamitin po dapat ay water white clear. So, parang tubig po yun. So, kapag in-spray po ninyo top coat, dyan sa kulay puti po, hindi po maninilaw. Hindi po kagaya nung clear gloss lacquer na maninilaw po siya lalo na sa parting mga kilikili o kaya sa parting baba. Kung saan siya makapal, doon po siya manilaw.
Rosemary. So naway nagustuhan po ninyo ang ating video ngayon mga boss. At para po sa hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo mga boss. With notification bell po para po updated po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito sa ating channel. At siyempre, huwag po niyong kalimutang mag-like. Importante po sa akin yon. At mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. At paki-follow na rin po sa aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po.